Okay, so discuss naman natin tong topic under geotechnical engineering. In general, ang topic nito ay shearing strength of soil. Yeah, shear strength of soil. So, dito, yung mga triaxial test, di ba tatlo yun? Ano-ano nga ulit yun? We have, ayan, so consolidated, undrained, and drained test. Walang unconsolidated drain. So, yun. Baka nasa choice yun. Unconsolidated drain. Discuss natin to in other video. Solve lang muna tayo ngayon. Then, so, a triaxial test conducted on a soil gives the following results. So, cohesion, 50 kilopascals. Deviator stress at failure, 400 kilopascals. Angle of shearing resistance, 30 degrees. For us to determine the following, confining pressure. Ano yan? Shear stress at failure. And angle that the failure plane makes with a principal plane. Okay, so application to ng Mohr circle, basically. Gawa tayo ng parang coordinate system. Kaya pala magawa nito. Vertical. Okay. Goods na ba yan? And ito yung horizontal natin. Diba sa Mohr circle, ang horizontal axis ay yung stress, axial stress, sigma. Kapal ba? Kapal. Sigma. Ang vertical naman, yung y-axis ay yung tau, shear stress. Shear stress. Ayan. So, a triaxial test conducted on a soil gives the following results. Cohesion. Ano ba yung cohesion? So, ano yun eh? Yun yung parang sa analytic geometry, yun yung parang y-intercept. Diba? Yun yung parang y-intercept na ito. So, may cohesion siyang uh, 50 kilopascals. So that is a stress, shear stress, cohesion. Gawa tayo ng linya. Kapal ba masyado? Red na lang. So mga ganyan. Yan. So yan yung cohesion niya. Ito, cohesion to. Yung distance na yan ay tinatawag natin cohesion. Parang y-intercept niyan. Cohesion C. Ayan yun. Then, yung angle of shearing resistance, ito yan. Okay, then deviator stress at failure. Tandaan mo na lang, deviator D. So, diameter yan ng Mohr circle natin. So, ang gagawa ko ng circle dito, transparent natin. So, yan, gitna ba? Tensiometer lang. Ayan. So, dapat hati ito. Di ko na mabura kasi yan eh. Semicircle lang talaga magagamit natin dyan. So, ayun. So, ito, yung mas maliit na stress, yung tinatawag nating minor, di ba? Kaya ba palakihan? Ayan. Ito yung tinatawag nating sigma 1, yung mas malaki. Sigma 3 naman ito, mas maliit. Ito rin yung tinatawag nating confining pressure. Sigma 3 yan. All around pressure, daming term yan eh. All around pressure. Chamber pressure, pwede rin. So, ayun. Ayan. So, angle of shearing resistance ay 30 degrees. Ayan. Deviator stress at failure. So, ayan yun, yung horizontal distance na ito. Yan yung deviator stress, makakarinig ka. Plunger stress, pwede rin ata yung other term dun. So, ito naman yung delta D. Delta D, yan. Deviator stress. Dapat palang nilagay dito, no? Cohesion C, deviator stress, delta D, delta sub D. Kahit delta lang yun sa iba eh. Angle of shearing resistance, C. Okay naman tayo, garo tayo dun.
Then shear stress at failure yung hinahanap sa sunod. So, sige. Delta D. So, ibig sabihin, kung kukunin mo yung gitna niyan, edi yun na yung radius. Di given na pala radius. Madali mong makuha yung radius kapag may given ka na deviator stress, no? Ayan. So, meron ka na value nito. This is what? 400. So, ang radius ay 400 kilopascals. So, ang radius ay pwede ba ito ganito na lang? Perpendicular yan sa ito tangent line to eh. Okay, so ayan. So, yung kung saan siya mag-intersect, ayun din yung tinatawag nating failure. Shear stress at failure and so ito ay point yan sa circle. So, pwede natin tong matawag. Coordinates din to. Bale. So, this is x niyan, yung sigma. Sigma sub failure na lang, comma, tau sub failure. So, ayan yung coordinate niyang point na yan. Okay, then ito is the radius. Ang dali lang ang kuhain, kalahati lang yan ng 400. And yun na rin yung maximum na, di ba? Yung radius automatic, yun yung maximum shear. So, ayan. Anong gagamitin natin dito? Ano ba yung nahanap? Confining pressure. Okay. So, lagay ko nga yung value na. So, we have 50 kilopascals to, di ba? Yung cohesion. And 50, then ito ay 30 degrees. Okay, 30 degrees. Okay, whereas to solve for the confining pressure, so ano lang yan, trigo lang tayo dito. Di ba right triangle to? Yung radius and yung tangent, di ba perpendicular yan sila? To. Right angle yan, bale. So, pwede nating i-consider to. Itong triangle na to. To. And ito. So, ano lang yan? Opposite over hypotenuse. So, pwede tayong mag-sign dyan. Opposite may radius ka na eh. Sa hypotenuse, itong buong to, kailangan mo makuha yan. Ito madali lang. Kasi yung distance na to ay sigma 3 lang naman. Ang distance na to ay sigma 3 lang naman. O, di ba? Pero meron ka pa eh. May cohesion ka kasi eh. Kung walang cohesion, 0 lang dapat to. Parang hanggang dito. Dito yan magsa-start bale. Kung walang cohesion. Diba? Cohesionless. Ito, with cohesion. Ganyan lang mangyayari. So, may madadagdag kang distance na to. Pangalanan natin siguro yung, dito. Sa kabila ka nga. Sa kabila ka nga. Ito, 30 degrees. So ito, may distance to. Pangalanan natin x na lang. Diba? So, itong buong length na to ay si sigma 3. Ito ay yung value niya rin. Buong length na yan ay sigma 3 galing sa origin. Ayan. Then, syempre ito, yung distance na yan, anin ko na nga to? 200 ko na ba? Alam ko na. Ay, putik. Ito lang. Lalayo ko lang siya. So, para makita natin yung triangle na gagamitin natin. So, this one is simply the radius. Opya. Popcorn. And radius lang yan. Di ba? Kompleto na. Pero, eto, kailangan mo pa muna mag-tangent dito. Ayun, magdadalawa ka pala. Ito, over ito. Pero pwede namang hindi na. No? Opposite over, itong tangent theta. Ito, magsasign ka kasi dito, opposite over hypotenuse, no? Baga, opposite over hypotenuse.
para sa sine. Ay yung isa naman ay red naman natin. Red ba to? Ah, hindi, 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 hindi. Ito na lang, ibahin natin. Ito naman ang given ay opposite, tas adjacent. Ayun. So ang similar dito ay yung ito, opposite tas adjacent kasi ito, magkaiba sila eh. Ito dapat yun, opposite tas adjacent. So ano lang, isa-isahin na lang natin. Di natin magamitan to ng similar triangle pala. Is magkaiba sila ng side na tinutukoy na. So mas maganda, trigo na lang talaga. Mahati lang, may sine ka, may tangent. Unahin natin yung sine. Gamitin natin yung sine. Tata. O, sine phi pala. O, is equal to opposite yung radius over the hypotenuse. Ang hypotenuse ay itong x plus sigma 3 plus r. X plus sigma 3 plus r. O, pero si x, anong pa? R meron ka na, sigma 3 hinahanap. Meron ka na. O, so yan. Si sigma 3 and si x hinahanap eh. Pero pwede mo masolve si x, di ba? Gamit naman ito. Opposite over adjacent. Di ba? So, kaya rin yan. Tangent phi is equal to opposite cohesion all over x adjacent. So, pwede mong palitan sa x. X is just cohesion over tan phi. O pwede ka namang nag-shift solve ka na lang dyan, no? Pwede natin yung ilagay ko na lang. I-indent ko na lang to. Ngayon ako magsulat eh. So, kopyahin na lang natin to. Then, papalitan lang natin si x. Ay, tanggal lahat. Kinopya ko pa. Tanggalin naman lahat. So, c over tan phi. Then, plus sigma 3. Then, plus the radius. So, masasolve na natin si sigma 3. Okay, so yan lang. Sin phi, tanda naman siguro. Make sure naka-degrees ka. Sin 30 is equal to opposite radius 200 over hypotenuse. Cohesion, 50 yun, di ba? Divided by tan phi, 30. Plus, yung sigma 3 yung unknown. Plus, radius ulit. Oh, solve. 113.40. Di ba? Bilis lang yan. Solve mo lang yan. Ayan, confining pressure. Meron na tayong sigma 3. Store ko na lang ba to? Store ko ba to sa C? ABC eh. Ilagay ko to sa C. Baka gamitin eh. O sunod, shear stress at failure in kilopascals. So ito yung sinasolve dyan, tau. So ano ba to? So di ba pwede ako mag-drop ng line dito? Gawa ako ng line dito. O, geometry lang to. Geometry lang yung approach natin dito. Di ba? So that is a right angle ulit. Form ka ulit ng right angle. So paano yan? So if ito analogy, geometry, phi, 90 degree din to. So ibig sabihin ito ay 90 minus phi. So kung 90 yung buong yan, edi 90, mangyari 90 minus 90 minus phi. Nangyari 90 minus 90, 0. Then 90 minus 90, tama di ba? Oh, yan. So 90 minus 90, 0. Then negative times negative, positive phi. So ibig sabihin, phi rin pala to. Ito ay phi rin. Itong angle na to. Equal yan siya. Phi rin yan. Or diba yung sa geometry, naalala ba yun? May property tayo. Palatandaan tayo na kapag given na, sakit sa ano? Tumunog. Tandaan lang. May angle ka. Then, meron ka ring angle na perpendicular sa bawat side nun.
Kumbaga ito may perpendicular dito. And meron ka ring perpendicular dito. Yan. So, di ba yung angle na yun ay either equal or supplementary. So, angle na na-form nito, which is yung phi, is equal din sa angle nito. Yan, parehas. Ito yung supplementary na tinutukoy ko. So, ganun lang. Palatandaan, ayaw mo na mag-geometry na ganun. Pero bili lang din naman 90 minus 90 minus phi. O, ayan. So, meron ka ng radius. Meron ka na rin. Yan. Yan yung tau failure mo. So, another equation. Ito yung gamit natin sa 48. Okay na yan. Sunod ay, ang gagamitin natin dito ay adjacent over hypotenuse, no? Adjacent. So, ito yung tau f. Ito yung coordinate niya lang. Kasi with respect naman tayo lagi sa y-axis. Eh. So, that will be cosine naman gagamitin natin. Adjust ko nga konti ito. At medyo dumidikit na siya. Cosine naman tayo. Cosine phi is equal to adjacent tau sub f over hypotenuse radius. Di ba? Ang dali lang pala niyan. Mas mauna mo palang masolve yan. 200 cosine ng phi. 30 yun, di ba? O yan, 173. Point. Eh, 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 eh. 21. Okay, so the angle of that the failure plane makes with the principal plane. Ano ibig sabihin nun? Sa Moore circle, pinapangalanan natin yan 2 theta. The angle of the failure plane makes with the principal plane. O, may kinakabisado ka ba rito na formula? Try. Geometry lang yan. Ito yung angle na tinutukoy nun. Ito. Pero, sa Moore circle kasi, 2 theta yan. Theta ha, hindi na phi ha. Kasi sa mismong yan. Sa stress element, ano lang yan, theta lang yan. Di ba nagta-times 2 yan lagi kapag sa Moore circle. Kasi ito nga sigma 1, sigma 3, 90 degrees lang naman yung pagitan nila. Sabihin natin ito yung sigma 1. O, ito yung basta kapag nakagawa ka ng stress, sigma 1, sigma 3. O, ang angle lang naman pagitan nila ay 90. Diba? In between nila ay 90 degrees. So, dito nangyari, nag-times 2 siya. So, 180. So, ganun din yung angle theta. Okay, so we're good with that. So, paano natin masasolve to? O, balik ulit. Alam mo na ito ay 90 plus P na. Di ba? Ito ay 90 plus P na. Yan 90 plus P. Actually, 180 minus 90 plus P pala. Supplementary nun. 180 minus. Sum nito, P. Tapos yung right angle. 90 plus P. Phi. Di ba? So, lagay natin yan dito. So, that is what? Ibig sabihin ito ay 180 ang buong yan. Okay, gawin natin. 180 equals yan. 180 minus 90 plus P. Or pwede nga alam mo ng 180 minus na yan. 180 minus 90 plus P. So, parang supplementary na to. Ibig sabihin ito, ang 2 theta ay 90 plus Phi. Di ba? Or sige, gusto mo mahaba. 180 minus 180 is, ayan, 180 minus 90 plus P. Sumobra pala ako. 180 minus 90 plus P. Then, dagdag natin yung 2 theta. Di ba? And 180, yung buong straight line. Ito ay 180 minus 90 plus P. Yan, plus 2 theta. Di ba? Magka-cancel lang yung 190 dyan, 180 dyan. So, mangyayari, itong 90 may negative, lipat siya sa kabila. Then yung negative yung theta rin, lipat din sa kabila. So, 90 plus P na yun. Equals to theta. Ito yung sinasabi ko kanina. Na pwede mo na erekta to. 90 minus P is simply supplementary lang naman yan. Diba? Yung 180 minus something. So, ibig sabihin, yung kabila niya, yung supplementary niya, yan na rin yun. Equal lang yan sila. 90 plus phi equals to theta. So, isosolve natin si theta. That is just what? 90 plus phi divide by 2. Lagay ko ngayon dito.
So magiging 90 divided by 2, 45 plus P over 2. 'Di ba? So, yun na yung formula. 45 plus P over 2 lang pala yan. P over 2 ay 30 ay P ay 30, di ba? So, divide by 2, 15 plus 45, 60. 45, 50, 60. And that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.